Hello? Hello? Hi, magandang Hello po. gabi. Magandang umaga pala. Ay, gabi pa lang. Wala pang midnight sa Pilipinas. Good evening. Good evening po. Nasa Philippines ka po ba? Yes po. Okay. Saan ka ba nasa Pilipinas, ma'am? Bulacan po. Bulacan. Saan ka sa Bulacan? Yes. Dito lang po malapit sa Caloocan. Okay. So, mga Marilao. Ayan, ha? Ako. Oo. SJGM po. San Jose del Monte. Yung kabilang side pala. Tapos na ba yung ano dyan? Yung tawag nito, yung LRT? Hello? Ha? Naputol yung call. Anong nangyari sa buhay niya? Oo. Hello? Ayan. Hello? Hindi po namatay. Malay ko sa'yo. Yan. Sabi ko tapos na ba yung yung LRT dyan, yung Riles? No, hindi pa. Wala pa pong naumpisahan. Wala pa. Pero sa paglagpas ng SM Fairview, tuloy-tuloy na yan eh. Hanggang Caloocan lang pa lang po. Oo. Anong pangalan mo by the way? Bea po. Ha? Bea. Ano spell ng Vea? B-E-A. Vea. Oh. Po. Parang Nivea, parang ganon. Iba yun. Pero parang nga, yun ang spelling. Sabi ko bang yun yun? Opo. Ilang taong ka na, Bea? 27 po. Okay. From Bulacan. Okay. Anong ginagawa sa buhay ni Vea? Charot lang, Vea pala. Babantay lang po ng anak. Okay. Ilan na anak mo? 2 po. 2 na. Ilang taon na yung panganay? 4. Pwede bang lakasan mo to para 4 po. 4 years old. Okay. Yes po. Yung pangalawa, ilang taon na? Kakaman lang po. Di bagong panganak ka. Hindi po, 1 na eh. 1 year na po. Ano pa yan? Bago pa lang yan. Bago 1 year pa lang no? Sa bagay, kung Yes maaga ka po. namang ano ba? CS ba? Hindi. Normal naman po. Normal. Mahal CS, no? Mahal din yung normal po. Private din po ako nanganak. May kaya, guys. May kaya. Asan si Mister? Asan si Mister ngayon? Hindi ko po alam. Nahanap ko nga din po yun. Yung banday lang, ba't mo ako tinawagan? Hanapin mo sa akin? Yes po. Bakit? Yes po. May problema kayo? Sakto lang. Ba't ka tumawag? Gusto ko lang pong marinig yung advice niyo. Ano problema niyo? Ano po kasi, okay naman po kami. Okay naman din po siya. Nagpa-provide naman po siya para sa amin. Kaya lang po, may siya, mga barkada po. Okay. Anong problema sa barkada niya? Lagi po siyang nandun. Tulad ngayon, wala po. Parang hindi po siya nagmamatured simula nung nagkaanak kami. Gusto niya pa rin maging binata. Hindi pa rin siya nagiging father figure sa amin. Ano work niya? Seaman po. Seaman. So, nakabakasyon siya ngayon? Yes po. Kailan pa siya nakababa ng barko? January po. January. Kailan siya sasakay ulit? Ko po alam eh. Hindi ba kayo mag-asawa? Hindi kayo close? Wala kang alam sa buhay niya? Parang gano'n? Kasi hindi niya din po alam kung kailan. Okay. Parang sinasabi niya po sa akin na wala na daw siyang gana. Kaya nga po, namumblema ako ngayon. Saan? Kung anong gagawin ko po sa kanya. Kasi po, imbis na isipin niya yung pamilya niya, mas iniisip niya pa na Kamusta budget sarili niyo? niya. Ano po ako ngayon,
Titinda-tinda po. Anong tinitinda mo? Mga merienda po. Pwede ba kang bumili? Pang araw-araw. May available ba ngayong gantong oras? Sabi ka lang. Merienda po. Bakit Hapon masama lang. magmerienda ngayon? Gusto magmerienda ngayon? Bakit mo naman pakialam nyo? Di naman po. Sabagay, hindi, charot lang, pinapatawa lang kita. Anong binibenta mo merienda? Spaghetti, ganun, pansit, Ngayon po, mainit kasi halo-halo. halo-halo. Magkano kinikita mo maghapon? Mga 1.5 po. Maghapon? Ano lang po ako nagtitinda? 2 p.m. to 7 p.m. Ano yun, net na yun? Opo. Oh, malaki pa kita mo sa mga nag-uopisina sa Ortigas. Totoo nga, oo. 1.5 isang araw, malaki yun. Ano, hindi kanya tinutulungan doon? Nung una po, tinutulungan niya ako. Siya po in-insist ko sa kanya yon kasi para yung ipon niya, hindi namin magalaw. Yung pang araw-araw namin, doon namin kukuhain. So hanggang kailan kanya tinulungan? Mga, na po, 2 weeks na siyang wala. Na hindi ako tinutulungan. Anong ginagawa niya pa nagbebenta ka? Kawawa ka naman, may anak ka. Ano po, minsan pumupunta siya sa nanay niya, gano'n. Tapos, minsan nagsasabi siya pupunta siya ng training. May training ba talaga? Meron po. Sure naman ako, Papa Jack, na walang something. Ang problema ko lang sa kanya yung barkada niya. Sobrang tiwala ko po kasi sa kanya. Hindi, ganito. Ihiwalay natin na yung mga araw na nandun siya sa nanay niya tsaka sa yung mga araw na nag-training siya, huwag mo ikwenta yun na lagi siyang wala kasi hindi naman yun ang wala. Yung mga araw na sa barkada siya, yun ang pag-usapan natin. O, ilang beses siya na sa barkada? Kasi po, Papa Jack, ito po, simulan ko, isa pa lang po anak namin. Ayan na po yung problema po namin. Bali, nag-stay po siya sa barkada niya ng 3 days, gano'n. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Hindi po, maluwag po kasi. So nung una, pinapayagan mo siya. Hello? Titut! Titut! Ayan, sabi ko na sa'yo, hindi ka nagbayad ng ano nyo. Hello? Apusang gala na wala na naman. Hello? Ayan, sabi, na po ba? hindi ka nakabenta ng halo-halo kanina, wala kang bayad ng internet nyo eh. Nakaload ko ako. Ay, nakaload. Teka lang, dati pinapayagan mo siya na 3 days mawala? Nung wala pa kaming anak, okay naman po. Tapos, nung nagkaanak po kami, siguro mga ganun lang, 2 days, 3 days, okay lang sa akin yun. Na nandun siya. Kaya lang sumusobra po siya. Parang di tama yun. Tapos po, hindi pa po siya nagbabarko nun. Nagbarko lang po siya nung 1-year-old na po yung unang anak namin. Tapos ang lagi niya pong dahilan, minsan lang naman daw siya dito. Ganun po. Well, totoo naman yun. I mean, yun kasi syempre, yung part na yun natin maiintindihan ko siya. Normal yun kasi kung, say for example, 3 buwan lang siya na bababa ng barko, ipagsisiksikin niya talaga yun para makasama niya kayo mag-anak, magawa niya gusto niya. Kasi doon parang walang day off doon eh. Kahit mag-day off ka na sa barko ka lang din. So pag-isiksikan niya. Pero ngayon, since January, hindi pa siya nakasakay, di ba? Tapos ngayon, yung ipon niyo, pinagkakasyan ninyo, tapos ikaw dumidiskarte, hindi mo pwedeng hindi ka niya tulungan. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Ano po kayang pwede kong gawin sa kanya or sa amin? Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi umalis siya nung nakaraan pa, nung Sunday. Ha? Hanggang ngayon, hindi po siya nagpaparamdam sa akin. Ano ba? Ba't may ganyang mag-asawa? Paano? Parang hindi
naman Nag-away tama. po kasi kami. Nag-aaway kayo? Ito naman. Buhay mo naman yung context mo, Bea. Akala ko nagbarkada lang. Ito naman. Hindi. Dahil nga po dun sa barkada niya. Hmm. Tapos ngayon, may nakita kong may day ng barkada niya. May kulang sa upuan. Parang nakaupo po sila sa buffet. Tapos may isang plato doon na walang tao sa harap. Feeling ko siya yun. Tapos hindi sumama sa picture para hindi masabi na kasama siya doon. Nag-buffet pa talaga eh, no? Gunggong eh, no? Hindi po. Ang ano ko lang, bakit sumasama siya doon. Alam niya ngayon yung problema namin. Tapos ngayong magkaaway kami, nandun pa din siya. Hmm. Okay. Ano bang ayaw mo sa mga barkada niya? Mga bastos po kasi parang dinidisrespect po nila ako na kunwari nandun po yung tropa nila. Yung anak ko, partner ko. Sasabihin nila, papagalitan ka na naman yan, ganyan-ganyan. Parang ginaganon po nila ako. Baka Parang naman totoo. nakakabastos po. Baka naman ginagano mo sa ng mabarkada niya. Kasi po, sobra na nga po. Ang paalam niya lang, isang araw, sumasobra siya ng 2 to 3 days. Hindi rin tama yun. Oo. Teka, kwento mo nga sa akin, Bea. Anong pinag-awayan niya bago siya umalis? Pumunta po siya na somewhere there sa north. Tapos, ang paalam niya po, kasal ng katrabaho niya. Mm-mm. Tapos, umuwi na po siya. Tapos, sabi niya, nagstay siya dun sa bahay nung kasamahan niya na malapit na po dito sa Bulacan. Hindi pa umuwi. Kumain lang daw po sila. Tapos, parang nakaramdam po ako ng iba. Tinawagan ko, hindi po sumasagot. Ako po. Tapos, ang tagal niya po sumagot. Tapos, nung sumagot po siya, nasa labas siya. Sabi niya, pinabili lang daw siya ng soft drinks kasi kakain sila. Tapos nung nalaman ko po nandun pala siya sa tropa niya, nagsisinungaling pala siya sa akin na nandun siya sa katrabaho niya. Kaya po, ang nasa isip ko, kung yun lang ba yung first time na nagsinungaling siya. Feeling ko hindi. Kaya nga po eh. Mahaba po kasi yung kwento. Ikwento mo para maintindihan ko. Ito naman. Kasi po, di ba po, nung nanganak ako sa first child namin, puro barkada pa rin siya. Tapos nagkaanak po kami last year ulit. Alam niyo po bang nanganak ako? Wala siya sa tabi ko, pero nandito siya. Nasaan siya? Nasa probinsya po. Pero understand ko naman po na nandun siya kasi meron siyang, basta may mahalaga po siya pinuntahan doon. Hindi. You have to tell me, anong pinuntahan niya sa probinsya? What is more important than you giving birth to his child? Hindi po. Umuwi lang po kasi siya kasi may importante siyang pinuntahan doon. Gusto ko malaman, anong dahilan? Kasi, sorry ha, anong mas importante sa panganganak? Kasi unang anak, pangalawang anak niya yan, di ba? Namatayan po siya. Okay. Huwag mo isumbat sa akin ngayon yan kung gano'n. Hindi, tapos po. Namatayan na? Umuwi na nanay po. Oh, okay. So wag mo Bea, ganun, wag mo ikwento na parang bad yun kasi gets mo naman pala. Hindi po, kaya nga sinabi ko po may importante siyang understand ko po yun. Hindi, kasi pagkakwento mo, ang pagkakasabi mo, alam niyo po bang wala siyang nanganak ako? Hindi po, wait lang, ito pa. Tapos, umuwi po siya kinabukasan noon. Di ba, bagong panganak po ko noon, pero nakauwi na po ako sa bahay. Natang 1 week, umalis na naman po siya. Alam niyo po ba ang dahilan? Fiesta po dun sa kanila. My God. Understandable po ba yun? Iniwan niya ako nung bagong panganak ako. Tapos sunod-sunod na po yun, Papa Jack. Mga wala pang 1 month, ganun. Alis na siya ng alis. Hindi ko alam kung nasa tama pa ba akong lalaki. Do you want my answer? Tapos, Papa Jack, nagbago siya this year.
Kasi nagwan na po yung anak namin ngayon. Yung January hanggang ngayon, parang nagbago po siya dun. Parang twice pa lang namin na pag-awayan yung barkada niya this year. Ito na po yung last, yung umalis siya ngayon. Hindi ko pa rin alam kung nasan siya. Kasi po napagsalitaan ko din siya ng masakit daw, sabi niya. No. Anong sinabi mo? Sabi ko po mag-mature siya. Hindi masakit yun. Deserve niya yun. Mag-mature siya kasi kawawa naman yung dalawang anak niya kung gano'n na lang siya na puro siya barkada. Iniisip niya, sarili niya. Halos alagaan ko po siya palagi pag nandito siya. Hindi ko po alam kung nakikita niya yung ginagawa ko. Ang dami kong sinacrifice para sa kanya, para sa pamilya namin. Ano yun? Nagtapos po ako ng bachelor's degree. Hindi po ako nagtrabaho kasi hindi ko kayang iwan yung anak. Because you chose to dedicate your life for your family. Yes po. Gets. Kaya po ngayon hindi ko alam kung mag-work na ako. Iwanan ko na lang yung grades ko sa parents ko. Para if ever na kaya ko nang umalis sa sitwasyon, makakaalis ako. Tama po ba? Kasi hindi po ako makaalis kasi alam ko wala akong pag-uuhaan. Asan yung family mo? Nandito po ako sa amin. Oh, nakikita kayo sa family mo. Yes po. Ayun pa po ang problema. Ayaw niya mag-rent kami. Bakit? Hindi ko ba alam. Baka hindi niya kaya. Yung obligasyon. Hindi po. Feeling ko hindi po talaga siya nagmamatured eh. Kasi tuwing gantong away namin, tatakbo siya dun sa uuwi siya palagi. Ang solusyon niya lagi, uuwi mo na ako sa amin. Hindi man lang niya isipin na paano kami. Oo, may kasama ako dito. Pero hindi naman sila palaging nandito. Hello? Hello, yeah. Yun po. Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko sa kanya. Hindi ko po alam kung iniintay niya lang na mag-chat ako sa kanya para i-chat niya ako. Pero hindi po siya nagpaparamdam since nung umalis siya dito sa amin. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Ano pong gagawin ko sa amin? Bago kita sabihin ng what I think of your problem. To the best of your ability. Pag siya nakausap ko, ano ang reklamo niya sa buhay? Ayun. Yung reklamo niya sa buhay. Pagod na siyang magbarko. Mhm. So anong plano niya? Kasi 2 anak niyo eh. Di ba pwede magdrama siya, no? Gusto niya daw po dito na lang. Ang hirap na po sa Pilipinas. Biglang po yung nangyayari ngayon. Nagkakagulat. Oh, so ikaw ang gusto mo magbarko siya? Okay. Hindi po. Basta makahanap siya ng trabaho dito na masusustain kami. Okay lang naman din po. Mas maganda naman po yun kasi kasama ko siya. Kaya lang, ang problema nga Papa Jack, pag nandito siya, niya may iwasan barkada. Kaya mas gusto ko din na nasa barko siya. Kasi wala akong Okay. problema. Let's get that straight. So mas gusto mo magbarko siya? Opo. Parang ganun na din. Kaya sinasabi niya sa'yo na ayaw niya. Opo. Sinabihan niya nga po kung ayaw niya na. So, ang tanong, gumagawa ba siya ng paraan pag nandito siya para makapag-work dito? Wala po. Okay. Wala po, Papa Jack. Yan din po ang problema ko. Hindi naman siya kung nakilos. Hindi pa pwedeng sabihin niya na ayaw niya magbarko tapos ang ending,
Wala Hindi siya siyang gumagawa ginagawa. ng paraan. Kasi may anak kayo dalawa, hindi mo pwedeng wala siyang gawin, no? Hindi Yun mo nga pwede po. yun. Hindi, naku, yung mga lalaking ganyan, sarap tuhurin. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Parang nagbarko nga lang din po siya, Papa Jack, dahil nagkaanak kami tapos aayawan niya o para saan pa yung anak. Ano na? Hindi ko nakuha yan. Ano yan? Nagbarko nga po siya para sa amin tapos ngayon aayaw siya magbarko. Paano na yung anak? Well, Diba? well, hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng idikta sa kanya yung part na yan kung hindi niya gusto magbarko. That part you will be wrong. Okay? Hindi mo siya pwedeng pilitin na dapat magbarko ka, no? Hayaan mo siyang dumiskarte. Because you will be wrong. Wala pong diskarte. Ano na? Wala pong diskarte. Yun lang, no? Yun lang talaga yun. Okay. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Ano po? Kung sa kanya, sa amin, yun po. Anong tanong mo sa akin? Ano pong gagawin ko? Simple lang naman. Nandiyan ka sa kwarto niyo ngayon? Ayaw po. Ha? Opo. Kuha ka ng bag, impakehin mo lahat ng gamit niya para pag uwi niya, aalis siya. Ginawa ko na yun, Papa Jack. No. Listen to me carefully. He needs his time away from you. Well, he cannot be an absentee father to 2 children. Hindi po pwede yan. Hindi po pwede na choice niya kung kailan siya magiging tate at present at kung kailan siya maglalakwatsa kasi may tropa siya. Sa lahat ng kanapipikunan ko, yung may lalaki na may obligasyon at may asawa na akala binata kong magkikilos. Tapos, ang sinasabi niya pa, Papa Jack, swerte daw ako sa kanya kasi hindi naman siya nang bababae. Kung katabi ko yan, sinupot ko ulo niyan. Di ba? Hello? Ipakihin mo lahat ng gamit niya. He needs his time away from you. Hindi ba pwedeng naandyan siya kung kailan niya gusto at wala siya kung kailan niya gusto? That's not the mark of that is not the mark of a good father. Opo. Papa Jack, kung may advice kayo sa kanya, ano yun? Ha? Kung may advice kayo sa kanya, kung may sasabihin kayo sa kanya, ano po yun? Well, unang-una sa lahat, I don't think he's ready being a father. All signs are pointing to the same direction. Kung ayaw kanya makita, ayaw ba niya makita ng dalawang anak niya? For 3 days Kaya now, nga he's po. away. Yes po. Hindi ko alam, Bea, kung ano ang meron sa'yo. Hindi ko alam kung bungangera ka ba, mahadera ka. I have a feeling that you nag on him. But it's not enough for him to act this way. Kasi kung gusto niya ng ganitong buhay, being an absentee father, might as well, ituloy-tuloy na lang niya. On the other hand, I feel like, magiging honest ako sa'yo, ha? Yes po. Ang pakiramdam ko, ang interpretation ko sa kwento mo sa akin is that you make him feel na wala kang tiwala na kaya niyang itaguyod kaya nasa Pilipinas siya. You have raised the standards of how he's going to look after the family to a point na nagrereklamo na siya na hindi niya kayang gawin yung gusto mo kasi mas gusto mo siyang umalis kaysa nandito siya. Kasi, well, yun ang dating sa akin. Hindi ko naman po siya sinasabihan na ganun. Wala po. Hindi ko po siya sinasabihan ng ganun. Inaantay ko na lang po siya. Basta hindi po pwedeng ang lalaki ay buhay binata pag may asawa na. Hindi po pwede yan. Kunin mo yung gamit niya, bigyan mo siya ng damit para pag uwi niya, aalis na rin siya kagad. Hindi mo kailangan ng ganyan lalaki sa buhay. Look, ganito Bea. I do not know kung anong meron sa ugali mo, kung ba't kanya iniiwan. There could probably be there.
There could probably something there. Ano pinag-aawayan ninyo. But if your story is accurate and you just told him na, ano sabi mo kanina? Ano yung sinabi mo sa kanya na masakit? Hindi siya nagmamature, hindi Yeah. siya nagpapakatatoy. Hindi yan, ano? Hindi yan isang bagay na dapat maglayas ka ng 3 araw. The fact alone na sinabihan ka na dapat ka mag-mature tapos naglayas ka dahil sinabihan ka nun, that proves the point na hindi ka nga matured. Yun mismo yun eh. Yan nga po, inaantay ko siyang i-win back ba kami, ganun. Pero wala talagang chat. Ganito, sa mga lalaki may asawa na dyan, hindi nyo dapat pinaparamdam sa asawa ninyo, nakakompetensya nila yung mga barkada ninyo. I mean, I'm all for having friends. Hindi po, lahat tayo may barkada dapat tayo. Ano yan eh, palabok ng buhay yan eh. Hindi po pwedeng wala tayong social circle. Meron talaga dapat. Pero when it comes down to it, kung papipiliin ka ng tadhana, barkada o yung asawa mo at may anak kayo, pipiliin pamilya mo. Yun ang bottom line nun. Hindi po pwedeng yung barkada niya pinipili niya tapos ang pakiramdam mo kakalaban mo yung mga barkada niya. Hindi po pwede yun. When it comes down to it, dapat ikaw ang number 1 choice. Hindi bali mag-away kayo pag nandiyan kayo sa bahay pero hindi po pwedeng nararamdaman ng mga kaibigan niya na pinili sila at ikaw hindi. That's not okay. So pack some of his things and let him leave. Asan na? Andiyan nanay mo? Nandun po sa kabila. Wala po. Alam na nanay mo tong gantong kalagayan mo? Alam po. Ano sabi na nanay mo? Sinabihan niya po na piliin niya kami kaysa dun sa barkada niya. Same. Pero Gising pa nanay mo nasa ngayon? sa kanya naman daw po. Tulog na po eh. Bukas na lang. Papatawag ko sana, patulong ka Bakit po? mag-impake. Impakehin mo damit. Hindi na nagbibiro. Hindi na nagbibiro. Kayo mga babae, itaas nyo yung standard nyo sa mga lalaki. Hindi ba pwede yan? Aalis ka 3 days, babarkada ka, nag-away kayo mag-asawa, wala kang 3 araw? Hindi gawain ng pamilyadong tao yan. Pag may asawa ka na, may pamilya ka na, may anak ka na, marami kang bagay na isasakripisyo para tumakbo ang pamilya. Kaya nga po, sana po nakikinig siya kasi sabay kami nakikinig sa'yo, Papa Jokay. Gunggong pala yan eh! Nagising tuloy yung aso ko. Tulog ka na, anak. Nakikinig pala sa akin, wala natutunan niya ha. Siguro yung mga 2 oras mawala, magpalipas, uuwi. Magigets mo yun eh. Kasi normal naman yun, di ba? 3 araw? Ano ka, binata ka? Anong mensahe mo sa kanya kung nakikinig siya? Ano sasabihin ko sa kanya? O di wag, kung wala. Wala na akong masabi, Papa Jokay. Alam mo, ito, Vea, this is the last thing that you need from anybody. Naawa ko sa'yo. Nakakaawa ka. Nakakaawa ka. Bakit po? More than anything, hindi ka swerte. Siya ang swerte sa'yo. Kasi marunong ka na itaguyod yung pamilya mo ngayong wala siyang hanap buhay. Hindi niya na, this guy is stupid enough not to appreciate what he's got in his life. Dalawang anak mo, nagbebenta ka ng halo-halo.
and he is somewhere else, enjoying time with his friends. Kung totoo yung kwento mo na yung mga kaibigan niya kinakampihan siya, bobo yung mga kaibigan niya na yan. Totoo. Gusto ko nakapon sugurin eh. Wag ka na maging mali. Wag ka na maging mali. Pakihin mo yung gamit. Mamimihasa yan. Men are creatures of habits. Pag pinamihasa mo yan, tuloy-tuloy yan. Nga po, tuloy-tuloy na 4 na taon tuloy-tuloy. Di ba pwede yan? Namihasa na yan. You are not supposed to feel the way you feel now. Pakihin mo na. Gamit niya. Sige po. I'm not Ito kidding. mapapadyak palalamob ko na sa kanila. Bahala ka. Pag tinanong niya kung bakit, gusto ko, tsaka yan ang pain ni Papa Jackson. Nakakapikon yung mga gantong lalaki. Ayaw namin ni Homer ng gantong lalaki. Kilala mo si Homer? Hindi po. Hindi nyo kilala si Homer? Eh, nasa comment section ko, HLB Fits. Follow nyo nga yan. Ayaw namin ni Homer ng gantong mga lalaki. Walang sense of responsibility. Good provider naman siya, Papa Hindi siya good Jack. provider. Kasi Hindi siya good provider. Hindi yan ano. That is not the nature of a good provider. Akala nyo ang provider ay ano lang ha? Ay natatapos lang sa emosyon ha? It's not ay sa financial ha? Kailan siya naghanap ng work? Ayaw niya magbarko, kailan siya naghanap ng work? hindi ko po alam. Sabi niya, ang sabi ng mother niya, nasa opisina daw nung Tsaka bakit company. hindi mo to alam? Mag-asawa kayo. Why are you clueless to the things that you are supposed to know because you are a couple? Bakit ka clueless? Kasi Papa Jack, sinabihan niya nga ako nung nakaraan, ayaw niya na magbarko. Pero nag-training siya last time. Hindi ko alam kung ano yung totoo doon, kung itutuloy niya ba yung pagbabarko niya o ayaw Precisely niya. my point. Bakit nga hindi ka sure dito? Di ba dapat nag-uusap kayo? Kasi planong mag-asawa to eh. Ano yung one day bigla na lang siyang aalis? Sabagay, hindi ka nga pala mahigpit. Hindi naman po kasi siya ma-open din sa akin. Hindi mo pwedeng ganon. Okay lang yung emotionally guarded ang lalaki. Given yan. Takes a lot for a guy to divulge or disclose exactly how he feel. Ibang usapan yon. But when it comes to planning, yung possibility that he might be leaving for several months kasi magbabarko siya, dapat alam mo yan. Ano nangyari, anong ending, anong next move. Hindi ba pwedeng wala kang alam dyan? Ikaw yung misis eh. Hindi po, dapat last week ng May. Kaya lang hindi pa po ata siya tapos sa mga There you go. papeles Yan. niya. Ata. So hindi ka updated nga. Hindi pa po. Hindi pa po ako updated sa Hindi mo buhay pwede. niya. Ate, mag-asawa kayo. Nag-shower na kayo ng sabay, walang damit. Hindi kayo close? Bakit ka tumatawa? Totoo naman ah. Medyo. Di ba? Po, parang ginawa niya lang po akong nanay ko ng mga anak ko. Oh, that's the worst thing that you can feel. That's not fair at all. Tonight, kaya niyang maatim
na nasa bahay siya ng iba natutulog, yung mag-iina niya? Hindi niya kasama? I mean, my God. What an irresponsible guy. Ay, lalaki, baka nakikinig ka ha? Yung mag-iina mo. Iniiwan mo, nasa piling ka ng barkada mo? Yung mag-iina mo? Ano po kasi, nandito kasi Walang kami sa kasama? bahay, kaya masyado siyang confident na nandito lang ako. Nandito lang kami. Yeah, there you go. My point is, hindi ka na niyang kayang ibukod, hindi pa niya kayang manatili. As, di ba? Anak ng puset na lalaking to. Brad, nasa piling ka ng mga barkada mo habang yung mga mag-iina mo walang kasama? Yes po, yung mag-ina niya. Yung mag-iina niya, di ba? Nakakapikon to. Walang nagmumura dito guys ha. Mag-iina. Nakakahiya. Nakakahiya ang ganitong lalaki. Ako nahihiya para sa inyo mga girls. Totoo. Ako yung napaalibad bara na may ganitong lalaki. Ako yung napipikon para sa inyo. Diba? Nakakahiya Bakit sa inyo. nga po may ganyang lalaki? Ewan ko sa kanila. Pag nag-asawa ka na, pag tatay ka na, iba na yung sense of achievement mo. Iba na yung sense of fulfillment mo. Iba na yun. Diba? Opo. Hindi pa tapos magpakabinata yan kung pinipili niya yung mga barkada niya. Yung matulog ka sa babae, diba? Sige natin, okay na yan. Ano, kunin mo yung mga damit, pakihin mo, paalisin mo na yan dyan. Hindi ako nagbibiro. Opo. Seryoso po ako. Kasi okay lang, agree ka naman eh. Tama yan, pag-ipakihin mo. Mga lalaki kayo, pag may obligasyon na kayo, may mga anak na kayo, may asawa kayo, drama-drama, tigilan nyo yan. Trabaho kayo. Gunggong. Anyways, balitaan mo ako ha. Sige po, Papa Jack. Ay, kung nakikinig siya, ano mensahe mo sa kanya? Sabi ko sa kanya, mag-matured na siya. Nulit mo pa? Eh, sorry ba? Sakit pala yun. Okay lang, hindi masakit yun. Yaman. Sana isipin niya na lang yung anak niya kahit hindi na po ako. Papa Jack, napaiyak mo. Sabi ko, hindi na ako iyak eh. That's okay. Just make it come from the heart. Sana maisip niya lang po yung future ng anak niya. Kahit wala na ako doon. Maisip niya lang para sa lahat. Para lahat ng gagawin niya para sa anak niya na lang. Kahit di na siya maging present. Pero kung ayaw niya pa rin na mahirapan na, hindi ako na lang po gagawa ng paraan. Kaya ko naman eh. Yun lang. Salamat sa dalawang anak. Napapasaya nila ako. Yun lang po. You're a good person, Bea. You're a good person. I hope life will be kind to you. Hindi po. Para hindi ganong mahirapan ang buhay mo. I really wish that life becomes really patient with you. I hope the universe will conspire to make life easier for you. You deserve that. Thank you po. Baka may nakikinig na barkada nitong kaibigan mo kung nandun man siya. Mga pre, kung nandyan sa inyo yung lalaking ito, yung asawa ni Bea, kilala nyo naman siguro kung sino yung lalaking yan. Pauwiin nyo na. Diba? Huwag kayong sumama sa pagiging tanga. Huwag nyo kinukonsente yung kaibigan nyo. Pamilyadong tao yan. Dapat umuuwi yan. Mga hiwalay din po kasi sa ano siyang Diba? Hindi po pwedeng ganyan. Yung ano tawag nito, yung kayong mga immature, pag nasabihan kayo na mag-mature kayo, huwag kayong makasaktan. Totoong immature kayo, gagawin ninyo.
Well, I hope that the universe will conspire to make life better for you, Bea. On behalf of your stupid husband, ako na yung humingi ng tawad para sa'yo. Wala, ako na. On behalf of him, I apologize. Salamat po. Give my hug to your 2 kids, ha? Tell them I said hi. Opo. Sabihin mo, Opo. Tito Agamulak said hi. Sorry. Hindi pala ako si Agamulak. sorry. Ingat ka lagi, ma'am, ha? Opo. Bye-bye po. Bye-bye.